then, minsan, kukunin ko yung dinamo, kukunin ko yung ilaw, kukunin ko yung switch, magbibuild ako ng gusto kong Iba. sasakyan. Ganon. Yun yung ano ko, yun yung experience ko na asa bata pa lang ako siguro, mga 7 years old ako, ganon na ako maglaro. Ganon. Kaya lahat ng laruan ko, halos wasak. Same daw, sabi Oo. ko Yasin. Same. Ha? Nakaka-relate yung isa, si Prince. Same Oo. daw kayo. Alam mo, ang matino ko lang na laruan is yung Bioman na plastic na walang kung ano-ano. Yun lang ang matino kong laruan sa experience ko. The rest of laruan ko, sira. Kasi Yung nga, 4x2 gagawin 4x4. oo, oo, yun ang ano ko. Tapos, kaya ako na ano sa kotse, at my early age, alam mo yung popsicle stick? Yung popsicle stick na yun, ginagawa ko yun parang bone ng sasakyan. Nagbi-build na ako ng kotse. using popsicle Parang chassis, ganon, no? Oo, tapos nilalagyan ko na paano lumiliko-liko. Ngayon, syempre hindi ko maintindihan paano ba lumiliko yung sasakyan. Merong motor pool dun sa tapat namin. Malapit lang sa amin. Tinitingnan ko yung kung paano lumiliko yung kotse. Tapos parang ginagaya ko kung paano nila ginawa. So, ganun pala yun. Tapos ngayon, hindi yung i-apply ko ngayon dun sa laruan ko na unfortunately, hindi ko naman natapos. Kasi puro puro concept lang. Yan. Prototype, puro prototype. Prototype lang. Doon ako natuto. Tapos, alam mo yung gumawa ko ng cambio, nagkakambyo yung using battery na may reverse, merong forward, merong pampabilis, na gamit lang ay thumbtacks, tas yung parang papel lang na kinompress, tapos meron lang siyang tas may mga wire, may battery. So ganun lang, doon ko na yung yung hilig ko sa kotse na pagbi-build. Kumbaga, yung mga laruan ko dati, kasi dati wala pa naman mga YouTube na yan, yung mga Oo, diba? Mga tutorial na yan. Oo, wala. Diba? Limited Talagang tayo sa ganyan eh. ang pinag-iinitan ko talaga yung mga laruan ko. So, I'm dreaming to have a car na ginawa ko, na hindi ko nga nagawa, unfortunately. So, yun, mga basic. Kaya nga minsan yung nanay ko nagagalit sa akin kasi lagi daw sira yung minsan yung mga dinamo na yan, wala na yan. Change dinamo pala, yung una mo sir na na gawa. Hindi change engine, change dinamo. Oo. Tapos nung panahon ko nauso yung Tamiya, yung Let's Go. Doon talaga medyo inaral ko talagang matindi yun, yung mga aerodynamic na yan, paano maglagay ng rollers, mga bearing. Parang Damper pa sa ilalim para di umangat sa rampa, di ba? Yun yung parang pinaka-brakes niya. Noong mga high school ako, yun naman yung pinag-initan ko. Kaya parang nagkaroon ako ng idea related sa aerodynamic, yung mga paano yung gulong, ano magandang gulong. Kumbaga, siguro yung journey ko. Kaya parang ngayon, halimbawa, nung nagkakotse na talaga ako, yun, pinag-iinitan ko yung kotse ko ngayon. Kotse na ngayon. Oo, kumbaga, yun yung journey ko, no, as kumbaga, pwede kong sabihin na nasa akin talaga yung pagiging yung makalikot, yung knowledgeable dun sa kumbaga at my early age, alam ko na kung paano magtamang mag-screw, maghigpit ng screw. Kasi meron akong alam mo yung siguro 2 years, 3 years sa talyer, until now kinakabahan sa kanya pa naghihigpit siya ng ng nut eh. Kasi most of the time minsan na-over tight niya eh. Oo. Yun yung kumbaga doon pa lang sa basic na pag-i-screw pa lang, dapat kontrolado mo na yung kamay mo eh. Kung paano ba maghigpit, paano ba magluwag. At yung idea rin na kumbaga pag humahawa ka ng mga tools, alam mo kung paano gamitin siya. Kasi yun nga maraming yung iba gagamit ng combination wrench, tapos sobrang luwag. Ang ending mabibilog mo yung bolt mo. So dapat doon pa lang kumbaga constant practice din talaga yung paggagawa ng kotse. So yun, kumbaga sa mga mag-aaral diyan ng automotive, siguro sana meron kayong ganun ng yung parang nasa sa inyo na talaga yung na passion nyo na rin yung paggagawa ng kotse. Kasi meron ding iba na nag-aral niyan pero parang alam mo yung puro libro lang. So hindi, ito nga okay siya sabi. Shoutout mga paps, gandang topic. Enjoyin nyo lang pag-aaral, sabi, tapos commitment. Yun kasi naman talaga kailangan. Commitment. Yeah. Also, maraming nakaka-stress. May mga bagay tayo na hindi natin agad makaka-catch up. Kaya sinasabi ko minsan, yung libro nyo, hindi yan binili o hindi yan pinapauwi sa inyo para lang iuwi.
basahin nyo, no? Mag-advance na kayo. Di naman necessary na maintindihan nyo fully yung susunod na topic nyo. Ang kailangan lang natin is magkaroon kayo ng, ng advantage na nabasa nyo na. Then, kung meron kayong hindi naintindihan, dun na yun, pag diniscuss kinabukasan. So, madali na kayo mag-catch up. Hindi na kayo kasama dun sa mga magtatanong na po pwede yung iba is hindi rin masagot kasi nga, wala na kayong time. Di ba? Maraming may tatanong. Isang tip ko na lang dyan as a programmer before, no? As an IT, learn the basic. Yan yung masasuggest ko sa Yun naman inyo. din yung dun. Dapat yung foundation ninyo, nung basic ninyo, maganda o malalim. Kasi, whatever happen, babalik ka din sa basic eh. Halimbawa, may ginagawa kaming kotse, naglolo ko. Tapos, pwedeng in-advance namin yung paggawa kasi alam na namin, predicted na namin na ito yung posibleng sira. Pero, pag hindi gumana yung nag-isip namin, babalik kami dun sa pinaka-basic pa rin talaga. Diba? So, yun yung kumbaga, learn the basic talaga. Kung hindi mo maiintindihan yung basic, unfortunately, wala ka, hindi mo, maliligaw ka lagi. Maliligaw, oo. May Kuya Shane, kanina, naka-live ako, di ba, kanina? May nagtanong, ano daw ang tips or paano daw gagawin para gumaling sa troubleshooting? Ngayon, ang sagot ko lang doon, kailangan nating malaman kung ano yung trabaho ng mga parts na yun. Di ba? Kasi kung hindi natin alam yung trabaho ng parts na yun, pagka ito yung nasira, ano yung magiging cause? Pagka yung bagay nito is yung nasira, ano yung magiging cause, ganyan-ganyan. Pag di natin alam yun, hindi natin alam talaga kung saan tayo magsisimula. Ako naman, as an IT na gumagawa rin kami ng computer, gumagawa rin kami ng mga server, ina-analyze talaga namin yan. Kung ano ba, parang doktor. Kumbaga, kailan ba ito nagka-problema? Ano yung symptoms? Ano yung history niya? Kailan to? Ano yung nangyari? Then, tsaka namin i-diagnose. Okay, ito yung na-experience, ito yung nakikita namin problema, ito yung gagawin namin muna. Actually, ito sa mga dyan, mas mahirap gumawa na naglolo ko kaysa sa sira. Oo. Kasi naglolo ko, malalaman, matotroubleshoot mo eh. Hindi, yung sira mismo, walang yung naglolo ko kasi, hindi mo pa sure eh. Kumbaga parang mas madaling gumawa nung sira. Yung sira na. Kasi sira na yun eh. Pero yung naglolo ko lang, yung paminsan-minsan lang, ang hirap gawin nun minsan. Sa amin nga, may tumawag, nagpa-schedule. May tumutunog daw sa sasakyan niya. Tumawag kahapon, dadalhin niya bukas yung sasakyan niya kasi may tumutunog. Pagdating dito, wala na yung tunog. Paano check? Mas mahirap gumawa ng naglolo ko kaysa sa ayos. Yung sira. Sabi ko nga, okay, ang hirap ito gawin kasi naglolo ko kasi minsan lang po kasi. Sabi ko, paano yun? Kasi kailangan mapalabas natin yun eh. Sira, diba? Bago natin masabi na, okay, ito yung problema yan. Else, maghuhula tayo para tayong maghuhula. Baka ganyan. Problema yun. Medyo ayaw din ng customer yun kasi sure ba kayo dyan na yan talaga sira? Yun, hintayin natin na lumabas talaga yung tumutunog yung sira. Okay lang yan kung marami kang spare parts. Paano mo wala? Testing. Testing, di ba?